Welcome mga friends. Welcome sa ating bench ngayon. So meron tayong amplifier na i-review. So ito yung inside niya. Review lang natin yung amplifier para baka ma-encounter nyo, gusto nyo bumili ng amplifier. So alam nyo na kung ano yung laman, alam nyo na kung ano yung magiging output niya or magiging ima-match yun na speaker mga friends. So ito ay isang Megasonic EBGX na newbie. So para siyang ano bang kahaling tulad dito na Kibler, parang Kibler, pero meron ding Sakura dito na kagaya, meron ding Sunra. Kibler, parang like Kibler, pero ito na parang Kibler ito na Kibler na model. So ito guys, isang amplifier. So kung mura lang ito, magandang bilhin kasi ang inside is napakaganda. So ayan. So malaki yung transformer niya. Sa tingin ko mas malaki pa sa 735. Okay? Then yung mga power output niya, ayun. Dalawang pares sa power output. 5200 1941. Ayun din. Tingnan ito. 1943. 1943 and 5200. So dito naman sa transformer, tingnan natin yung yan. So meron siyang 52. Then malaki yung transformer. Mas malaki pa sa 735 I guess. Pero yung niya is 52. So meron itong mga 70 volts na voltage reading. So i-test natin mamaya. So yung kapasitor naman niya, ang hindi lang kagandahan nito is yung kapasitor niya, dalawa lang yung kapasitor niya. While sa Sakura 735 is 4. So meron kang 10,000 apat ba? Basta nakalimutan ko. Hindi ako sure. hindi ko na sure. So ito, pero parang apat na tayo. So ito dalawa lang. Then 10,100 volts. Pero pwede naman itong i-upgrade, lagyan ng dalawang additional na kapasitor din. Dapat original na kapasitor para maganda naman yung performance. Okay? Dapat din yung kapareho, 100 volts and 10,000 UF. Okay? Then, ayan guys, maganda yung loob nitong amplifier nito. Hindi ko lang siya ma-compare sa iba kasi nakalimutan ko yung mga sa iba kasi minsan lang tayo nakakapag-review ng mga ganitong amplifier. So maganda din kasi dalawa yung blower niya. May blower sa dito sa front at may blower sa likod. So kahit maliit yung heatsink, very good yung cooling system niya. So yun guys. So simple but nice na amplifier. So meron din siyang Bluetooth na ano pa yan? May FM, ABIN, BIN. I don't know what's the BIN. Baka A at saka B parang sa 735 Bluetooth. Okay, FM. Okay, so yun guys, yung meron siyang feedback reducer para sa microphone. Ito yung mic. Maganda na amplifier. Hindi ko lang alam kung magkanong price na amplifier nito. Tingnan natin sa online kasi sabi ng may-ari online lang niya to na nabili. Okay? So test natin kung ilang voltage to sa sa DC. Kasi 50 yung 52 yung AC. So tingnan natin sa DC. Ay.
So, on natin yung ating multimeter. Yan. Grounding. So, dito tayo sa fuse. May fuse. 78, almost 80 mga friends. Sa kabila naman negative 78, almost 80 yung ano natin, yung supply. So ayan guys, so malakas, magandang performance nito ng amplifier. Power na power, kaya itong mga 4 na 15 inches 300 to 500 watts na speaker, yung rate na yung nakatatak sa speaker. Pero hindi na natin ito test kasi alam na natin na ito lang ay mag-output ng 300 watts. Same lang ito sa yung sa 7, parang 737 ata. Kasi yung ano natin, yung ano ba yan? Ano ba yung natin? Kalimutan ko na pa. Sa katagalan natin hindi na nagtitest ng mga amplifier. So yun na lang. Hindi ko pa ito siguro another video gagawa natin ng power output test. Kasi pina-repair lang ito mga friends. So naisipan ko na bigyan kayo ng idea kung ano ang laman ng amplifier na ito. So yun, 80 volts DC, 52 AC mas malaki pa sa 735 na parang mas mga 739 ito na 739 na specs. Malaki yung transformer compare sa 735. Kahit maliit yung heatsink, dalawa naman yung fan, so okay lang. So kayo na ang bahala na anong bibili ba kayo nito or hindi. Ito yan, Megasonic ABGX9 UB. Okay, so salamat guys sa panonood. Thank you and see you next time. Bye bye.